Nagsimula na ang Christmas countdown dahil in less than 100 days, Pasko na! At sa lahat ng mga ninong o ninang dyan, siya raw ang pinakagalante. Ang kanya kasing ipinamimigay, gold coins at alahas. Nagkagulo sa kahabaan ng kalsadang ito sa Caloocan City. Ang mga residente nagsilabasan at tila aligaga. Pirming nakayuko na may hinahanap. Hinalughog ang mga kalsada, sidewalk, gate, pati na itaas ng puno. Ang kanila kasing pakay, maunang mahanap ang mga itinago ritong kayamanan. Mga alahas, pati na mga gintong barya na nagkakahalaga ng 5,000 to 6,000 pesos kada isa. Kapag napasa kamay kasi nila, kanila na. Naisa rin. Finders keepers, bongga! Ito ang Gold Hunt, paandar ng negosyante at content creator na si JR o mas kilala online bilang si Ninong. Ang Gold Hunt ni JR, hango raw sa nausong Money Hunt Challenge. Pero sa halip na pera ang iniiwan niya para hanapin ang kanyang followers, alahas, gadgets, at gold coins nga ang kanyang libreng ipinamimigay. Depende kung saan ako matapat. Madalas siya sa Caloocan kasi batang Caloocan ako. Bibidyoan ko yung lugar. Thanks, God! Okay na. Saan ako? Kabilang sa abangers sa pa-contest ni JR, ang kababayan niyang si June. Yung asawa ko po yung nakapalo dyan. Yung gabi na yun, gano'n nga pong pinapanap na ginto. Kaya pinalo po agad. So eto na, naglapag na uli ako. Kagaya uli ng dati, mag-comment ka agad dito kapag nakuha mo na. Matapos mag-post na may iniwan na namang gold coin sa kahabaan ng 10th Avenue sa Caloocan, si June pumunta kaagad sa lugar. Tumagal din po ako ng 4 na oras. Hanggang meron siyang nakapa sa damuhan. Isang 24 karat na gold coin. Ang gintong barya na ibenta ni June sa halagang 3,000 pesos. Natawa rin ako, siyempre makatulong po sa akin, sa pamilya ko. Yun! Nakuha na po ni Sir, wag na kayo pupunta. Isa lang si June sa halos 20 swinerting nakahanap ng gold coin na itinago ni JR. Boss, congrats! Pero JR, saan mo nga ba minimina? Kinukuha ang mga ipinamimigay mong alahas at ginto. Dini-deliver siya sa akin from Ongping. Then yung mga alahas, 18K po. Nagre-range yung price ng alahas, mga 6,000, 8,000. Kung anong galante raw ni JR ngayon, siya naman daw kakapos ng kanilang buhay noon. Laking Caloocan si JR. Nagtrabaho siya sa aesthetics clinic ng kanyang kapatid. Nung nakapag-ipon, nagtayo ng sarili niyang negosyo. Pero kalaunan, nalulong siya sa sugal. Kasi bata pa lang ako. Sugarol na ako kasi yung lugar namin sa may Caloocan, uso doon yung mga pool, mga text money, mga gagamba. Ang pinakamatindi ko na ang pinasok ko na yung casino na. Doon na ako nabaon. Ang naipon niya sa loob ng ilang taong pagnenegosyo sa isang iglap na limas. Naubos yung naipon kong milyon, tapos nagkautang pa ako. Naisan lang ako lahat ng alahas ko. May mga gamit din ako na binenta. Dumating ako sa point na yun, yung gusto ko na magpakamatay. Bigla na lang tumulo yung luha ko. Sabi ko, Lord, ito na ba yung sign? Sabi ko, na mabibigyan mo ako ng chance pa. Mula nung gabing yon, mas napalapit daw ang loob ni JR sa Panginoon. I laid hands on him, pinag-pray na maalis nga yung power ng sugal sa kanya. Try ko na rin uling magnegosyo. Naganap ako ng mga mauutangan. Awa ng Diyos, ang dami nagpautang sa akin. Kalaunan, nakapagtayo siya ng sarili niyang negosyo. Hanggang ang kanyang mga utang, unti-unti na raw niyang nabayaran. Actually, ang bilis ko lang natapos yun. Kinalaunan, nakapagpundar muli ng bagong bahay, mga sasakyan at nakabili pa ng resort.
Kaya bilang pasasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos, si JR lagi raw ibinabahagi sa iba ang natatanggap niyang blessings. Kinocommit ko kay Lord yung porsyento na itutulong ko talaga sa tao. Simula ng mga pabigas lang, hanggang bandang uli, sa palibing, medical assistance. Nagtataka sila, tatakbo daw ba ako? Wala tayong dyan. Maasahan nila yan. Pero ang totoo, talagang ang habol ko talaga dito. Laging kay Lord. Tsaka, syempre, para mapasaya ko na rin yung mga tao. Hanggang sa naisipan niyang lagyan ng thrill ang kanyang pamimigay. Sa pagkakataong ito, mamumudmud siya ng gold coins na paunahan niyang ipinapahanap sa kanyang followers. Parang nag-trending siya. Ang daming nanood. Itong Biyernes, si JR muling nagpag-gold hunt sa kanyang mga inaanak o followers sa Caloocan. Ang up for grabs, dalawang 24-karat gold coins na nasa 5 to 6,000 pesos ang halaga kada piraso. Pagka-post ni JR ng clue sa kanyang FB o Facebook page, arat na agad ang kanyang mga inaanak. Ilalagay na natin yung 24K gold coin. Nagsabi na agad ako doon sa chairman namin at mga tanod, nahihingi ako ng tulong para masecure nila yung lugar na ligtas talaga. Go for gold! May mga sinuyod ang kalsada. Ang iba, sinilip-silip ang bawat kanto. Sandyan. Patay, may nakita ka? Saan, sir? Nako, ha? Wala pa po. Hanggang sa may biglang napasigaw. Ang isa kasi sa mga itinagong gintong barya, nahanap niya. Tatabi po muna para kung sakaling may kailangan pwedeng magamit. Sa hindi naman kalayuan, nahanap na rin ang pangalawang barya. Ganito po ito. So pagkaangat ko po nito nakita ko, ay! It's giving! Sa panahon ngayon, ang pera hindi basta-basta napupulot kung saan-saan. Pero ang gold, pwede! Ay! It's giving! Head-to-head ang labanan ng pasarapan ng nauuso ngayong pagkain na perfect ulamin at pulutanin. Crispy ulo. Ito ang trending na pagkain ngayon. Pinag-uusapan na naman yan sa social media. Ang bagong inihahain ni Diwata na crispy ulo. Kaya, ang nasa ulo ng mga balita ngayon, ang iba pang mga dinarayong crispy ulo. Katulad ng pinakamalupit daw sa Valenzuela, na hindi lang malutong, sobrang lambot din daw ng laman. Pruweba? Kaya lang naman itong hiwain ng paper plate. At kahit pa ng plastic na kutsara at tinidor. Crispy pata. Ang viral na crispy ulo ng baboy na ito, specialty ng mag-asawang Paulo at Ana. Lahat na makakatikim niyan, masasarapan talaga. Malambot. Alas 8 pa lang ng umaga, nililinis na ni Paulo ang mga i-deliver sa kanilang ulo ng baboy. Kailangan laging malinis yung tenga, walang balahibo, wala nang dugo-dugo bago ilaga. Kinakain din kasi ito. Ginagamitan niya ito ng blowtorch para matanggal ang mga balahibo. Sunod itong binalot sa katsa. Para intact pa rin po siya kahit sobrang lambot, mahahango pa rin natin siya ng buo. Pinakuluan sa kalderong naglalaman ng mga sikretong pampalasa sa loob ng 5 oras. Kaya naman pala, sobrang lambot. Kapag ginawa mo yung kahoy, mas madali siyang lumutong, tas hindi nadadry yung loob. Mas juicy yung loob, pero malutong na yung labas. Pagkahango, pinahanginan muna.
at saka isinalang sa kumukulong mantika. At para hindi agad mawala ang lutong, nilagay nila ito sa paper plate at brown paper. Yung paper plate kasi kapag tumulo yung mantika, hindi siya nasisipsip. Then yung craft paper na yan, nasisipsip niya yung mantika ng ulo. Hindi na-stay sa balat. Ang presyo mula 800 to 1,100 pesos, depende sa laki. Pag kinagat mo talagang crunchy, saka yung smoky flavor po talaga, lumalasa sa crispy ulo. Ang kanilang crispy ulo ng baboy, ipinamanang recipe at negosyo raw ng ama ni Ana na si Tatay Pabling. Naisip niyang mag-crispy ulo. Kasi usually, puro lechong ulong buo. Walang nagki-crispy ulo na hati. Tinry niya. Pero para mas makilala pa ang kanilang crispy ulo, kinailangang gumimik. Nag-iisip kami ng pakulo ng misis ko. Kailangan makita nila kung gaano kalambot. Try natin plastic spoon. Doon po nagsimula na yung video na yung crispy pa. Mula nung pumatok ang kanilang potok-batok crispy ulo ng baboy, nakakabenta raw ang mag-asawa ng 60 na piraso kada araw at kumikita ng hanggang 100,000 pesos kada linggo. Naapaayos na po namin yung tindahan namin. Naka-help din po kami sa pagpapagawa ng bahay ng parents ko. For me, yun yung pinakamalaking achievement namin. Dito naman sa Pasay City, ang restaurant na ito, anila ang institusyon daw pagdating sa crispy ulo ng baboy. Yung packaging na kilalang-kilala na dito sa Pasay, pag may mga inuman, binyagan dito, ginagamit siyang pangregalo. Isa ito sa pinakamatandang restaurant sa buong Pasay. Ipinatayo noon pa raw 1940s. It was late 90s or early 2000 na talagang sinama na siya sa menu. Ang mga ginagamit nilang ulo ng baboy, garantisado raw na sariwa. Hinahangok kasi sa katabi lang nilang palengke. Pero dinidedma-dedma lang daw ito noon at wala halos bumibili. Dinadala yung karne sa restaurant, pinapakisuyo, then later on, pinapaluto, tapos yun na yung kinakain nila, pulutan nila. Hanggang kumalat sa Pasay na malutong at talaga namang masarap ang kanilang crispy ulo. Pero imbes na lumaki ang kanilang mga ulo, mas lalo raw nilang pinaghusayan ang pagluluto. Kaya naman nasa 200 crispy ulo raw ang naibibenta nila kada araw. Malaki ang naging projection ng crispy ulo sa restaurant. Naging isa sa mga iconic na dishes. Sobrang lambot nung texture niya. Pag kinakain mo siya, magme-melt talaga sa bibig mo yung lasa niya. Ang ulo namang ito na isiniserve sa Las Piñas, madalas na pagkakamalang ulo ng dinosaur kumpara sa baboy. Di hamak na mas kakaunti raw ang taba nito. Ito ang iprinitong ulo ng baka. Ito kasing ulo ng baka is lean. Wala kang makikitang mga litid. Hindi siya yung kagaya ng mga parts na wherein meron siyang parang puti na taba. Ito yung aming ulo na in-order. Ito yung mata. Pero pansin nyo po, pinutol namin itong uso kasi masyado pong malaki. Andi dito yung part ng mga utak-utak. May part ng gilagid dito ng baka. So kasama siya sa niluluto. Pero inaabot daw ng siyam-siyam para lang matimplahan at mapalambot ang ulo ng baka. Ibinabad muna ito sa kanilang special secret marinade sa loob ng 2 oras. Hindi lang crispy, but we're talking of yung talagang magiging lasa niya. So kailangan talaga minamarinate siya. Ang mga ulo ng baka inilagay sa freezer. Ngayon, traditional towing, talagang tinatapatan namin siya ng electric pan para matunaw siya. Kasi hindi namin siya basta pwede ilagay sa pressure cooker. Isinalang sa pressure cooker sa loob ng 5 oras. Pagkatapos, iprinito sa kumukulong mantika. Makalipas ang mahigit 10 oras na paghahanda, Ito na ang crispy ulo ng baka. Kung order kayo, we advise na a day before talaga namin siya magagawa para sa inyo.
malinamnam siya, tapos malambot, saka hindi siya oily. Crispy siya, pero sa baboy. Hindi siya masyadong mataba, malaman siya. Makukuha lang natin siya is high protein. Pero kasi once na sumobra ka, magkakaroon ka ng saturated fat, especially po sa ulo, kasi more on balat na yung makukuha mo doon. Magkakaroon tayo ng mga cardiovascular diseases kasi mag-elevate yung mga cholesterol level natin, tataas yung blood pressure mo, so pwede ka mag-lead ng stroke. Okay lang naman kumain, pero dapat occasionally lang. Walang duda, pamatay sa sarap ang crispy ulo. Mahirap tanggihan. Pero tandaan po, napakataas din ang kolesterol ng mga ito. Kaya hinay-hinay lang. Huwag matigas ang ulo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.